Mariosep. Sus Mariosep. Sos Mariosep. Kung isa kang OFW o isa ka sa mga sumasakay sa eroplano, ang bidyong ito ay para sa inyo. Mga kababayan, ang mga hindi dapat ilagay sa hand carry o bag pasakay ng eroplano ay ang mga sumusunod. Number 1 na pinakabawal ay ang mga matutulis kagaya ng kutsilyo, gunting, mga karayom. Yan yung mga isa sa mga pinagbabawal. Yung mga kahalintulad niyan, mga matutulis, mga tools, mga screwdriver, yung mga ganun. Mga army, mga knife, yung mga, o kaya nail cutter, pusher, mga ginagamit sa kuko. Yan, mga bawal din yan, mga kababayan. At ang mga sumusunod, at marami pang iba, lahat ng matutulis, matitigas na bagay, bawal yan sa hand carry. Kaya para maiwasan nyo yung mga bagay na ilalagay nyo sa hand carry nyo. At ang pangalawa, yung mga liquids. Bawal naman ang liquids na lalampas sa 100 ml. Yan, kagaya ng mga pabango. Yan, tubig. Bawal din yan. Tapos yung toothpaste. Yung toothpaste, consider liquid na rin yan sa eroplano. Basta wag lang siyang lalampas ng 100 ml. Pwede naman kayong magdala basta 100 ml pababa. Pwede yan, yung mga 75 ml, 50 ml, 25 ml, yan, pwede yan. At yan yung mga hindi dapat nyong ilagay sa hand carry nyo, mga kababayan. Tapos yung mga flammable na ano, yung mga butane, yan, bawal yan. Pwede naman yung ano, yung mga cellphone, okay naman yan, mga yan. Yun, para maiwasan nyo yung mga aberya, yan yung mga pinagbabawal na ilagay sa hand carry natin. Lahat ng matutulis, mga liquid na lalampas sa 100 ml, lahat ng pwedeng sumabog, bawal na bawal yan, mga kababayan. Itong ating mga video na to na dinidiscuss natin, yung mga basic yan na nangyayari sa airport, based na rin sa ating experience. Balik-balik na lang tayo sa bansang Pilipinas, so kahit saang eroplano, bawal yung mga ganyang bagay. At makikita rin nyo rin naman yung mga pinagbabawal kung medyo nakukonfuse kayo sa mga nilalagay nyo sa hand carry nyo. Pwede naman kayong pumunta doon sa mga site ng mga airlines nyo para makita nyo kung ano yung mga pwede at hindi pwede na ilagay sa hand carry. Mga kababayan, ayan ay may iwasan natin ng mga aberya kung tayo ay susunod sa mga ipinagbabawal ng mga airlines. At yung allowed na timbang, sundin na lang natin. Kasi pangkaraniwan na 7 kilos yan yung hand carry. Ang mga Pilipino naman ay medyo pasaway ng konti kaya lumalampas minsan 8 kilos, 9 kilos, 10 kilos. Okay lang yon kung hindi ka nalilipat ng eroplano pagdating ng Pilipinas. Kasi hindi naman na tinitimbang yung hand carry mo, yung backpack. Hindi na tinitimbang yan sa airport, lalo na kung ang sasakyan mo eroplano ay Saudi Airlines, Emirates Airlines, at saka yung Etihad. Yan yung madalas na hindi tinitimbang. Pero
kung talagang mabigat yung bag mo at medyo tabingi na yung lakad mo dahil sa bigat na nung ano, nahahalata na mabigat, ay delikado yung talagang titimbangin yun. Pero yung normal na lakad mo lang, at sa tingin mo ay, sa tingin ng mga officer doon sa airport ay magaan lang at saka hindi tumatabingi yung balikat mo, hindi natitimbangin yan. Eh, medyo nakailang ulit na rin tayo na mabigat yung ano hand carry, pero hindi na tinitimbang. Palagyan nyo na lang ng pinakang tag para pagdating sa eroplano ay walang problema. Pwede na, allowed naman yun. Sa lahat ng aking mga kapwa OFW, maraming salamat sa inyo sa suporta sa Sus Mariosep TV. Sana nakatulong tong video na to sa inyong paglalakbay o pagsakay sa eroplano. At yung mga may inumin dyan dun sa lagayan ng tubig, ay wag nyo nang idalhin dun sa may check-in kasi iiwanan din yan eh. Pag medyo pasaway kayo dun sa check-in na check-in nyo yung dadaan kayo dun sa x-ray, makikita yan eh na bawal talaga yung mga tubig na lagay natin may laman tubig. Bawal yun. Ang gawin nyo, itapon nyo na lang yung tumbler nyo, tapon nyo yung laman, tapos bumili na lang kayo tubig paglampas doon. Pwede naman eh. At sa lahat ng aking mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi. Hanggang dito na lang itong video na to. Medyo mahaba na eh. Salamat at God bless you all. Mabuhay ang mga Pilipino. Bye-bye. Sos Mariosep.